Salina's POV. Salina, ayos ka lamang ba anak? Mabilis akong tumayo ng tuwid at pasimpleng pinunasan ng luha sa pisngi ko. Bumaba si Nana huling sa hagdan. Kasunod niya si Lauren na pangiting-ngiti. I cleared my throat. Naganda na ako ng almusal, kumain na kayong dalawa. Kinumpas si Nana huling ang kanyang kamay. Nako, ikaw talaga bata ka. Sabi ko naman sa'yo ako dapat na nagloloto. Abay, inunahan mo pa ako magising ha. Tipid na lang akong ngumiti. Di nila po pwedeng malaman ang tungkol kay Daniel. Sa kabilang banda, Salina's POV. You okay? On our way to Policarpio Building. Tulala ako at di mapalagay. Panay ang tingin ko sa paligid. Takot na baka mahanap ulit ako ni Daniel at guluhin ang pamilya ko. Natatakot ako na muli na namang magkasala at masaktan. Han? Nilingon ko si Kyle at tinawakan na mahigpit ang kanyang kamay. I love you, Han. Ipinarada niyang kotse. Inalis ang seatbelt at lumapit ng konti sa akin. Hinawakan niyang mukha ko. Are you sure you're okay? Mas mabang pakiramdam mo. Iuwi na lang kaya kita. I squeezed his hands. I'll be better when I'm with you, Kyle. Bumuntong hininga siya at tinagka ng noo ko. Tell me if you need something. Doon ka na lang muna sa office ko. Huwag ka na magtrabaho ngayong araw. Di ko na malay nakarating na kami sa kumpanya. Sinalubong kami ng gwardya at mga employees. Diretso naman kami sa opisina, talagang di ako hinayaan ni Kyle na magtrabaho. I'm telling you, hon, mag-aaway lang tayo kung ipipilit mong gusto mo. Pero okay lang talaga ako. Nawala lang ako sa mood kanina. Bit-bit ang tablet na ginagamit ko sa schedules niya, naupo siya sa swivel chair. Tinago niya ang tablet sa cabinet niya at tumingin sa akin. Tinuro niya ang isang pinto sa loob ng opisina. Sa likod ng pintong yon, mayroong maliit na kwarto. Kung saan siya natutulog tuwing nag-overtime siya o kaya naman, tambak ng projects. Go in there and rest. Ayoko bukas may sakit ka na dahil sa katigasan ng ulo mo. Sumimangot ako. I'm okay nga kasi. Naudlot ang pag-uusap namin nang may kumatok. Akmang lalapit na ako sa pinto para buksan yon, nang huliin ni Kyle ang kamay ko. Rest, hon? Nilampasan niya at lumapit sa pinto. Nang buksan niya yun, nagulat siya. Oh, Mr. Milares, what a surprise! Nangunot ang noo ko. Mr. Milares? Ang sabi next Monday na sisimulan ng project, anong ginagawa niya dito? Come in, Mr. Milares. Nilakihan ni Kyle ang bukas ng pinto at doon ko nakita kung sinong kausap niya. Kung sino Mr. Milares na may pangalang katulad ng sa tangke na mumuhian ko. Halos matamba ako sa pagkakatayo. Swerte na nakahawak ako agad sa sandalan ng couch. Napansin nilang dalawang nangyari sa akin. Halos makipag-unahan si Daniel kay Kyle para lang malapitan ako. Selena! Han! Mahigpit kong hinawakan ang braso ni Kyle. Ramdam ko ang mainit na kamay ni Daniel na nasa bewang ko, kaya umusod ako at sumuksok sa asawa ko. Han, what's wrong? Sabi ko na kasi magpahinga kay ang tigas ng ulo mo. Pasimple ako umatras palayo kay Daniel. Inanalay naman ako ni Kyle na maupo. Naiwan si Daniel na nakatayo at nakatingin sa amin. Gusto mo na bang umuwi? Ihahatid na kita. Umiling ako. Doon na lang ako sa silid. Okay, let me carry you. Agad akong binuhat ni Kyle at nilanghap ko ang mukha ko sa balikat niya. Niwasang makita si Daniel. Nang makarating kami ng silid, maingat na akong inihiga. Kinumutan niya pa ako, tinagkan sa noo. Nilalamig ka ba? Gusto mo ba patayin ko yung aircon? Ngumiti ako at umiling. I'm fine here. Go and talk to your client. If you need something, just call me, okay? Nasa labas lamang ako. Hindi ko rin isasarang pinto para tanaw kita. I just hummed and nodded. He planted a kiss on my forehead again before leaving the room. Na maiwan ako mag-isa, bumalik sa alaala kong sakit na pinagdaanan ko. Ang hirap na dinanas ko pagkatapos ng walang kapantay na kaligayahan na pinadama sa akin ng tangke na mumuhian ko. Hindi ko nga akalaing magkikita pa kami. At ngayon gusto kong questionin ang Diyos kung bakit ginagawa sa akin to. Pinaparusahan niya ba ako? Pero bakit? Sa kabilang banda, 3 days had passed mula nang pumunta si Daniel sa opisina. Di na siya nagparamdam mula noon at di ko na rin tinanong si Kyle tungkol sa sadya niya. Wala na akong pakialam sa kanya. Di ko na dapat siya hinahayang sirain na naman ang buhay ko. Ayoko na. Tapos na ako sa kanya kaya tama na. Tama na. Tama na, Selena. Baet, aalis ka na ba ulit? Nilingon ko si Nana huling na siyang nagbabantay kay Gavin. Nakaupo siya sa sofa habang nanonood ng TV. Ang senyorito na agad lumingon sa akin. Mi, pasalubong ko Chicken Joy ha? Lumapit ako sa senyorito namin. Hinagkan ko ang noo niya. Opo, senyorito.
Natatawang sabi ko. Humagikik siya at saka muling humarap sa TV. Nilingon ko pa si Nana Huling. Bumalik lang talaga ako dito para kunin ang planner na naiwan ko. Nana Huling, kayo nang bahala kay Gavin ha? Ay oo naman, bait. Sige, ingat ka ha? Nakangiti akong tumangot saka agad nang lumabas. Dumiretso ako sa kotse ni Kyle na ginamit ko pabalik dito. Mabilis din ako nakarating sa kumpanya at sinalubong ako ni Kyle sa lobby. Hey Han! He kissed my forehead. Narinig kong mahihina at pigil na tili ng mga employee. Nilingon ko sila at ginitian. Ganun na lang ang laki ng ngiti nila pabalik sa akin at masayang bati. Good morning, Madam Secretary. Natawa ako. They addressed me that way. Good morning. Hinawakan ni Kyle ng bewang ko at giniya ko papasok sa elevator na tamang-tama lang pagbukas palapit sa amin. Good morning, sir. Madam Secretary. Nakangiting bati ni Ali. Good morning. Sabay na bati rin namin. Nang makarating kami sa top floor, dumiretso si Kyle sa opisina niya. Naiwan ako sa labas sa opisina niya kung nasa ng table ko. Inayos kong buhok at damit ko at saka ako naupo. Nagsimula ako magsulat ng mga appointments kay Kyle for the whole week. Ito ang palaging trabaho ko na gustong gusto ko. Gusto ko kasi talaga na alam ko ang lahat-lahat at trabaho ng asawa ko. Hindi naman sa pagiging clingy. Ayoko lang talagang mapuno ang schedule niya at matambakan ng trabaho. Mawala ng oras sa sarili at pamilya. He allowed me to manage his time and schedule kaya nasa akin kung bibigyan ko ng oras at panahon ng mga clients na nagpapa-appointment sa kanya. Maya-maya, naistorbo ko rin tumunog ang telepono sa mesa ko kaya agad ko itong sinagot. Policarpo Designs and Construction, good morning. Masiglang bati ko. Tumikim ang nasa kabilang linya. Nangunot ang noo ko dahil parang pamilyar ang boses ng lalaki sa kabilang linya. Yes sir, how may I help you? Yeah. Is this Mr. Policarpo's secretary? Yes, sir. How may I help you? Can I have an appointment with you? Ha? Ano daw? Bakit sa akin? You mean, an appointment with Mr. Kyle Policarpo, sir? No, I want you. Pardon me, sir? Alam kong busy si Mr. Policarpo kaya ikaw na lang gusto ko makausap. I just want to ask about his services and stuffs like this and that. I'm sorry. I can explain it over the phone, miss. Napatango-tango ako. I am Mrs. Policarpo, sir, and yes, of course, let's meet for your concern. Oh God, thank you. Tumango-tango na lang ulit ako. He's weird, pero mukhang kailangan niya nga si Kyle. Baka malaking project to, sayang. Let's meet tonight at Lux Resto, 7 p.m. sharp, is that okay? Yes, yes, he answered immediately. May I know your name, sir? Raven Galvez. Galvez? Are you somehow related with the P&M Corporation? I'm a third cousin. Tumango ako. Oh, okay. Sa kabilang banda. Han, may appointment ako mamayang 7 p.m. sa Lux Resto. Inform ako kay Kyle. Kunot noo siyang nagangat ng tingin. Ikaw? Tumango ako. Don't worry, I'll meet him bago tayo umuwi, kaya kasama kita mamaya. Pero syempre sa kotse ka lang. Okay, I trust you. Ngumiti ako at pinatong sa harap niya mga folders na iniwan sa akin ni Penny. Yan ang mga designs ni Penny para sa King's Lot Project. Mamili ka na lang dyan at sabihin mo sa akin kung anong pasapapasa sa'yo. Tumingala siya at ginitian ako. Sarap magkaroon ng asawang ganito kabait at ka-hardworking. Tumawa ako, tinuktukan siya ng ballpen na hawak ko. Just work hard, Mr. Architect. Kailangan mo mag-provide para sa lumalaking pamilya natin. Mabilis siyang tumayo. What do you mean? Tumatanda ka na pero sharpshooter ka pa rin. Kinuha ko ang piti sa bulsa ko. Nilagay sa kamay niya. Congrats! Magiging tatay ka na naman. Oh my! Thank you! Sigaw niya at saka ako niyakap. Binuhat at inikot-ikot. Nagtatawanan kami habang iniikot niya ako hanggang sa ibaba niya ako. Hinawakan niya magkabilang pisngi ko at saka sinakap ng hagkan ang mga labi ko. Gumanti naman ako sa kanya hanggang sa dahan-dahan niya akong pinaupo sa swivel chair. Hindi naghihiwalay ang aming mga labi. Nakayuko siya sa akin. Marang hinahawakan ng aking mga pisngi habang ang mga braso ko nakayakap sa balikat niya. May nasagi siyang kung ano at nahulog iyon. Nag-iwan ng malakas na ingay pero wala kaming pakialam. Nagpatuloy lang kami sa aming ginagawa. We heard loud, "Oh!" May pumasok. Agad kaming naghiwalay ni Kyle. Hinihingal na tiningnan namin ang pinto na muling nagsara. Muli kami nagkatinginan at natawa.
Gamit ang kamay niya, pinunasan niyang lipstick na kumalat sa labi ko. Gamit naman ang panyo ko, pinunasan ko ang labi niyang puro lipstick. We messed up. Natatawang sabi ko. Tumawa nga rin siya. Your fault. You made me so excited, Selena. Tumayo na ako at siya naman ang tinulak pa upo sa swivel chair niya. Let's go back to work, sir. Inayos ko pa ang nagulo niyang damit at buhok, saka ako tumayo ng tuwid. Kinuha ko ang pouch ko na nasa may sofa. Kinuha ko ang salamin, suklay at lipstick. Naramdaman ko ang presensya ni Kyle sa gilid ko. Kinuha niyang lipstick at suklay sa kamay ko. Let me fix my mess. Natawa na lang ulit ako, tinayaan siya. He combed my hair and put on my lipstick. Nakatitig lang ako sa kanya habang ginagawa niya yon. This is what I meant when I say I'm happy. I'm really happy having him as a husband. A caring, loving, and responsible husband. He is beyond perfect and I'm lucky to have him. Sa kabilang banda, I will wait here. Tinanguan ko lang si Kyle. Kinuha ko ang pouch ko at saka lumabas ng kotse. Dumungo ako sa passenger seat para silipin siyang nakaupo sa driver seat. Mag-drive-thru tayo mamaya. Nagbilin si Gabby ng chicken. Pinitik ni Kyle ang daliri. Bibili na ako ngayon para mamaya. Diretso na tayo pa uwi. Tumango ako. Sige, ikaw ang bahala. Ingat ka. He smiled and winked at me. You too, hon? Pinanood ko ang papalayong kotse at saka ako manap sa entrance ng resto. Agad akong pumasok. Lumingali nga ako para hanapin ang kamit ko. Sino kaya ang mga taong yun? Pangalan lang niyang nalaman ko eh. Do you have a reservation, ma'am? Tanong sa akin ang lumapit na waitress. Hindi ako sure pero baka may bilin si Mr. Raven Galvez? Oh, Mr. Galvez. He's in the private dining area, ma'am. Are you Miss Selena Chavez? Nagtatakan tumango ako. I'm already a Policarpio since I'm married pero hindi na ako nagsalita. This way, ma'am? Nakangiting sabi ng waitress. Sinundan ko naman ang direksyong tinatahak niya. Sino kaya si Mr. Galvez at bakit alam niya ang middle name ko? Baka nabanggit ni Kyle, pero imposible. Ang sabi ng Raven Galvez na to, third cousin niya lang, ang business partner ni Kyle. Pinagkibit-balikat ko na lang ang mga tanong ko. Ngilitian ko ang waitress, na binuksan ng isang malaking pinto. He is inside, ma'am. Tumango ako at agad akong pumasok. Napansin ko agad ang magandang silid. Malawak ito. May ilang mga table na may dalawang pares ng upuan. This is a perfect place for a couple. Pero bakit dito kami mag-uusap ni Mr. Galvez? By the way, nasa na siya? Saka ko lang inabot ang paningin ko. Ganoon na lang ang gulat ko nang makita ang lalaking nakatayo malapit sa terrace. He is in suit. His perfectly sharp jawline stand out from his clean-cut, brushed-up hair. Nakatitig siya sa akin, pinagmamasdan ako. Napaatras ako. Daniel? My heart raced. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Gusto kong tumakbo pero parang napako ako sa kinatatayuan ko. Gusto kong umiyak at sumigaw pero wala akong lakas. Anong ginagawa niya dito? Selena? He started walking. Mas na nagwala ang puso ko at kumayom ang mga kamoo ko. Ni hindi ko na malayan na bitawan ko ng hawak kong pouch. Turuyan siya nakalapit at nang mapagmasdan ko siya sa malapitan. Bumalik sa akin ang lahat. Ang sakit, ang galit. Selena? Umiwas ako ng tingin at last loob na nagsalita. I am here to meet someone. That's me. Mabilis akong napalingon sa kanya. Puro ng pagtataka. What? Tumango siya. My full name is Daniel Raven Galvez Milares. Para ako nabingi. Natulala ako. Nanlabong matatuloy na kawalang pinipigilan kong luha. You made me like a fool. Again. Galit at puno ng hinanakit na sumbat ko. Mabilis kong pinulot ang pouch ko at handa nang tumakbo paalis. Nang mahablot niya ang braso ko at niyakap ako mula sa likod. Nagpupumiglas ako. Selena, I'm sorry. I'm sorry. Alam ko kasing hindi mo ako kakausapin kaya ginawa ko to. Buong lakas akong pumiglas at nagawa ko namang makawala. Mabilis ang paghingang hinarap ko siya. Galit na galit ako. Naninikip ang dibdib ko sa galit at di ako makahinga sa labi sa sakit. Bakit niya ako ginaganito? Ano ang kasalanan ko? Pagkatapos ng ginawa mo sa akin, umaasa ka pang kakausapin kita? Ginagawa mo akong tanga. I'm sorry, Selena. You're not sincere, Daniel. Dahil kung totoong sorry mo, hindi mo ako lolokohin para na makausap ako. Ginawa ko to dahil mahal kita. Sinungaling. Mas lalo ako napahagulhol. Napakasinungaling niya.
Napakasama niya. Napakasama mo, Daniel. Para sabihin ko sa'yo, hindi na ako dating Serena na tatanga-tanga at madaling mauto. Nagbago na ako. Nagbago na ako, di mo na ulit ako manloloko. Umiling-iling siya. Nalungkot ang mga mata, pero hindi ako madadala sa arte niya. Minsan na ako nahulog sa patibong niya. Ayoko na. Hindi ganon. Hindi ganon ang intensyon ko, Serena. Then what? Anong gusto mo? Gusto mo makumpirma kung nawasak mo ako ng tuluyan? Pwes wasak na wasak ako, Daniel, kaya tama na. Tinangka akong hawakan ni Daniel. Serena, hindi. Gusto ko magpaliwanag. Umatras ako at dinuro ko siya. Hindi ko kailangan ng paliwanag mo. Serena! Tinakpan ko ang tenga ko at iritang tinapon ang pouch ko. Dahil sa frustration nararamdaman ko, nawawalan ako ng pasensya at nagagalit ako. Tama na. Tama na, Daniel. Parang awa mo na. Humikbi ako at umiyak na tingala siya. Okay na ako. Pinunasan kong luha sa pisngi ko. Okay na ako, Daniel eh. Inayos na niya ang buhay ko. Huwag mo na akong wasakin ulit. Nakikiusap ako sa iyo, hayaan mo na ako maging masaya. Nakita ko ang pagtakas ng luha mula sa mga mata ni Daniel, pero hindi ko na yon pinansin. Muli kong pinulot ang pouch ko at dali-daling tumakbo papaalis. Ang sakit. Ang sakit-sakit. Bakit siya nagpakita kung kailan okay na ako? Nakakatawa. Ginawa na naman niya akong tanga. Daniel's POV. I cannot feel anything. I felt nothing but pain. A searing pain that's burning me and killing me inside. Ganito ba ang nararamdaman niya na saktan ko siya? Ganito ba ang nararamdaman niya nang gawin ko siyang tanga? O baka mas masakit pa? Yumuko ako. Paulit-ulit iniuntog ang ulo ko sa lamesa. Peste, ang sakit. Kung alam ko lang na ganito kasakit, sana hindi ko na siya ginago. Daniel, tumawa ako. I can hear her voice, her soft voice. I miss her. Sobrang sarap sa pakiramdam nang bagitin niyang pangalan ko kanina. Pero sobrang sakit dahil nakikita ko ang galit sa mga mata niya. I ruined her life. I'm a total freak. Daniel, let's go home. Tumawa ulit ako. Home? There's no place like home. I want her. I want Serena to be mine again. Selos na ako sa arkitektong yon. Gabi-gabi lang naman niyang kayakap ang babae mahal ko. Araw-araw lang naman niyang napagmamasan ng mukha ng babaeng pangarap ko. Hey Danny, wanna have some fun? Mukhang wala na kasing energy si Daniel eh. Umiling-iling ako. No! Kahit may energy ako ngayon, hindi na ako papatol sa kung sino-sino. From now on, my heart belongs to only one person. My Serena. My sweet Serena. She made me retire from being the country's notorious playboy. Sorry, Che. Kailangan kong bantayin tong sira kong kapatid. Baka magbigti eh. Sabat ni Danny. Mapait akong ngumiti. I won't end my life like this. I wanna grow old with Selena. Bakit naman? Love life? Whoa, the playboy is in love? Yeah, I'm in love with a married woman who was once mine. And it hurts. It hurts. Selena's POV. You don't look fine. Matamlay na nilingon ko si Kyle. I smiled at him. A faint one. Halos isang oras na mula na makauwi kami. At dahil hindi ako makatulog, nagbasa na lang ako ng libro. Yun nga lang napansin ni Kyle ang kinikilos ko. You okay, hon? Inaplos niya ang kamay ko. Wala lang ako sa mood. Tumango siya at nahiga na. Continue reading and sleep later, Good night, hon? I smiled at him. Tumagilid siya para sa akin at ipinatong kamay niya sa tiyan ko. Marahan tong tinapik-tapik habang nakapikit. Napabuntong hininga ko. His touch is calming me. Binaba akong librong hawak ko at saka marahang inaplos ang buhok niya. He looked so tired. Mabilis din siyang nakatulog at humihilik siya ng mahina. Tinitigan ko pang mukha niya. Bakit ganito? Nakakonsensya ako? Iba ang nararamdaman ko ngayong nagkita na kami ulit ni Daniel. Gusto kong sabihin sa sarili ko na mahal ko ang lalaking to. Pero bakit kumukontra ang puso ko? Pinilig ko na lang balikat ko. Bakit ba kung ano-anong pumapasok sa isip ko? I should be thinking about my family. Di dapat ako nagpapa-apekto kay Daniel. Hindi dapat ako nagiging mahina. Sa kabilang banda, linggo ng umaga, alas 5 pa lang gising na kami mag-anak at nag-aalmasan na magkakasalo-salo. Tuwing linggo hindi kami pumapasok ni Cal sa opisina dahil nagsisimba kami kasama ang dalawa naming anak at si Nana Huling. Daddy, buy me cotton candy later. Naglalambing na sabi ni Lauren sa ama. Napailing ako. Tinignan ko si Gavin na tahimik lang umiinom ng gatas.
Hinaplos ni Kyle ang buhok ni Lauren. Sure, sweetheart. We finished our breakfast na pahirapan na naman. Palagi kami nagtatalo ni Lauren na ubusin ng pagkain niya dahil talagang hindi niya inuubos. Palagi siyang may tira mapakonti o marami ang ibigay kong pagkain sa kanya. It is her habit and it somehow reminds me of Daniel. Dahil napansin ko noon sa kanyang hindi siya nag-uubos ng pagkain. Kahit gutom siya talagang merong naiiwan sa plato niya. Bonina naman ako napailing. Bakit palagi na lang siyang sumisingit sa bawat segundong dumaraan sa buhay ko? Dumiretso ako sa kwarto matapos magligpit ng pinagkainan namin na inuhugasan naman ni Nana Huling. Tumingala ako at sinilubong ang pagbagsak ng tubig. Napapikit ako at saka kamaling naalala ang lahat na nangyari sa isla. Napakasaya namin nung una pero dahil sa panaloko niya, nawala ang lahat. Nasira ako, ang buhay ko, ang pangarap ko. Han? Napamulat ako na maramdaman kong mainit na mga bisig ni Kyle na yumakap sa tiyan ko mula sa likuran. Ramdam ko ang kabuuan niya at ilalim ng dutsa. Kapwa kami nagsasalo sa init ng singaw ng aming katawan. Umawang ang labi ko. Naramdaman ko naman na magagaang hagkan niya sa balikat ko. Napapikit akong muli. Dinama ang kanyang labi sa aking balat. I'm worried, Han. Ano bang nangyayari sa'yo? Pabulong niyang tanong sa pagitan ng bawat hagkan na ginawa niya sa aking balikat. Inalis ko mga braso niya sa tiyan ko at saka humarap sa kanya. Tiningala ko siya tinitigan sa mga mata. He is looking at me as if he's looking at my soul. This is what I love about him. He knew me very well at alam niya kung paano pagaganin ang pakiramdam ko. Is there something bothering my wife? Ngumiti lang ako at marang hinaplos ang kanyang magkabilang pisngi. Ang lalaking to dapat ang laman ng puso ko. Ang lalaking ito, ang asawa ko. Hindi si Daniel na parte na lang ng nakaraan ko. Hindi siya sumira sa buhay at mga pangarap ko. Nagpapalitan kami ng hagkan sa ilalim ng shower. The beat of my heart is just calm as the tamed and mysterious ocean in the island. Nakapagtataka. Sa tuwing nakikita ko si Daniel, nagwawala ang puso ko. Samantalang kumakalmat na papanatag ako kung si Kyle ang kasama ko. Napangiti ako at tinanggap ang ginawa ng pag-iisa ng katawan naming dalawa. Tiningala ko siyang mulit tinagkan. I love you, hon. Bulong ko kasabay ng pag-awang ng aking labi at mariing pagpikit ng aking mga mata. I love you, hon. Aniya kasabay ng mahinang pagsigaw niya. I smiled and hugged him even more. Daniel's POV. Subuhan mo kayang lumabas dyan sa lungga mo. Pinangurutan ko ng noo si Danny. Tinungga ko ang beer at walang pumatak na ngipi ko ang lata at saka tinapon. Kumuha ulit ako ng isa sa mesa at saka binuksan at nilaklak. Peste. Kung hindi nilang mapapasakin si Selena, mapapakalunod na lang ako sa alak. Huwag mo akong pakialaman, Danny. Umupo siya sa harapan ko, tiningnan ang paligid. Ang dilim dito, makalat, mabaho, para ko nasa kuweba. Pula niya sa ayos ng bahay ko. Umismid na lang ako. Dito ako nakatira. Plano ko sana magpagawa ng bahay habang hinahanap si Serena at lumipat dun kasama siya pero mukhang malabo na. Kaya binawi ko kay Policarpio yung pilak ang kontrata. Pesting pilak yun? Inagawan ako ng mapapangasawa. Tumawa ako. Peste talaga. Tumayo ko at hinila ang kortinang nilagay man ng tagalinis ko. Kinokombaka na pinaglalagyan ng kortina at handa nang lumabas nang hilain ako ni Danny. Hoy Sura, saan ang punta mo? Papikit-pikit ko siyang nilingon. Kay Policarpio, tutusukin ko mula bunganga hanggang pang-upong pesting yon. Nalukot ang mukha ni Danny. Sira, matulog ka na lang. Lasing na lasing ka na oh. Naningkit ang mata ko. Sira ka rin eh, hindi naman ako lasing. Napatras ako nang ambahan niya ako ng suntok. Abat, sira to ah. Paamba-amba ng suntok ay mas matanda ako sa kanya. Eko sa kanya ko itusok tong bakal na to. Tumigil ka na, Danny. Ba't ako titigil ay inagaw niya sa akin sa Selena? Totoo naman ah. Inagaw sa akin ang pesteng pilak na yun ng babaeng mahal ko. Kung hindi siya papansin ay di sana baka pinatawad na ako ni Selena. Alam ko namang mahal pa ako ni Selena at pinipigilan niya lang ang nararamdaman niya dahil sa bisit na matandang yon. Di niya inagaw sa'yo si Selena, Daniel. Sinong umagaw? Dinuro ko siya at sinaman ng tingin. Ikaw? Sira? Malakas niya akong tinulak. Diretso ako napaupo sa sofa at nauntog sa dasandalan. Peste? Bakit sumasayaw si Danny? Maduling-duling na dinuro ko siya. Bakit mo ako sinasayawan? Sira ka talaga. Matulog ka na lang. Ano ang gagawin ni Selena sa laging paungulit sa kanya ni Daniel? Maiwasan pa kaya niyang binata? Yan po ang ating aabangan sa susunod na kabanata.